Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Naimbag na bigat Luzon, maayong aga Visayas at maradyaw na buntag Mindanao. Ramdam mo na ba ang malamig na simoy ng hangin? Ako sa mga ganitong pagkakataon, masarap matulog ng mahaba. Pero dahil may pasok ka pa, bangon ka na muna para rin sa iyong future, di ba? Humigop ka na lang ng mainit na kape para kahit papano ay mainita ng iyong katawan. At habang ine-enjoy mo ang iyong coffee time, hayaan mong ihain namin sa inyo ang mainit na balita ngayong umaga. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo unang maghahatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Sabay kaming mapapanood via online streaming sa www.ptv.ph. Kasama niyo po ngayong Thursday morning, November 3, 2016. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Bago ang lahat, it's a brand new day. Simulan ito ng may ngiti at pag-asa. Kumuha ng inspirasyon sa muling pagsikat ni Haring Araw para sa ating sunrise for today. Yan po ay 5:52 ng umaga. Habang ang sunset naman natin mamaya 5:27 ng hapon. Sa puntong ito naman, para malaman na natin ang pinakahuling impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon, makakapanayam na po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Walang iba kundi si Mr. Obet Badrina. Good morning, Mr. Obet. Unahan ko na po ito. Ano na bang update dito sa dalawang bagyo na nasa labas ng PAR? Nasaan na po ba ito at ano po ba yung mga senaryo na posibleng mangyari dito sa mga susunod na oras at araw? Magandang umaga, Amor, ganyan sa lahat ng ating mga tagapanood. So patuloy pa rin nga natin binabantayan itong dalawang tropical depression na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Yung malapit sa atin, huli natin nasa bahagi na silangan ng Luzon, huli natin itong namata na sa 1,360 kilometers silangan ng Luzon. At ito ay may taglay na hangin na umaabot ng 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na nasa 70 kilometers per hour. Ito ay mabagal na kumikilos sa 10 kilometers per hour pakanluran. At dahil nga may isa pa tayong bagyo na nandito naman sa may bahagi ng silangan din ng Luzon, nasa 2,400 kilometers silangan ng Luzon, mayroon din itong lakas na hangin na nasa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na nasa 70 kilometers per hour. Ito naman ay kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran, sa bilis naman na 20 kilometers per hour. Sa ngayon, yung dalawang tropical depression ay nagkakaroon ng interaction kaya medyo mabagal yung pagkilos nitong papasok na bagyo. So yung pangalawang tropical depression, yung mas malayo, more malit na yung chance na ito ay pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Pero yung mas malapit, inaasahan natin within the day ay pwedeng pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At ito nga yung tatawagin natin na Bagyong Marce. So kung sakali itong soon to be Bagyong Marce, sa ngayon ang pinapakita nating track ay patuloy na mabagal na kikilos pa kanluran at ang pwedeng maapektuhan nito ay kung sakali magkakaroon ito ng landfall, ang nakita nating senaryo ay posibleng yung katimugang bahagi ng Luzon o yung Kabisayaan. Pero dahil hindi pa ganap na bagyo ito at nagkakaroon pa sila ng interaction dito sa isa pang tropical depression, sa ngayon medyo uncertain pa rin tayo sa kung ano yung magiging track nitong bagyong si soon to be Marce. Alright, so ayun po, nabigyan tayo ng ideya kung saan nga ba posibleng tumama if ever man na pumasok na dito sa Philippine Area of Responsibility. Itong binabantayan po natin na mas malapit na bagyo. Ayan, ulitin ko lamang po, maaari pong sa may Southern Luzon or sa bahagi ng Visayas. Pero hindi pa po ito natitiyak ng Pag-asa. Patuloy po natin yung babantayan sa mga susunod na oras. Depende po kasi ito sa mga pagbabago. Dito po yan sa pagkilos ng bagyo. At ito naman, ano po bang inaasahan nating weather condition para sa araw na ito? Base naman dito sa inyong 5 a.m. weather forecast. Bagamat may dalawang bagyo tayong binabantayan na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, wala pa itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. At sa kasalukuyan nga, itong Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nagdadala ng mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan na may mga pagkilat pagkulog sa malaking bahagi ng Mindanao, Visayas, gayon din sa Kabikulan, Mimaropa at Calabarzon. Habang ang hanging amihan na nagsimula na kahapon, opisyal na nating inanunsyo ng pagsisimula ng amihan, ang siyang nakakaapekto naman sa malaking bahagi ng Hilaga at gitnang Luzon kasama na ang Kamaynilaan. Kaya patuloy na makakaranas ng mga mahinang pag-ulan yung malaking bahagi ng Luzon.
And since nabanggit mo na, Mr. Obet, ang tungkol dito sa hanging amihan, maaari ba nating ipaliwanag sa ating mga manonood, ano ba yung mga factors na naobserbahan muna ng Pag-asa bago ninyo inanunsyo ito nga pagsisimula ng amihan season, at ano rin yung mga dapat naman nating asahan sa mga susunod na araw? Isa sa tinitingnan natin dito sa Pag-asa para masabi natin na formal na nga nagsimula itong amihan ay yung pagbabago yung tinatawag din pressure difference sa pagitan ng mga estasyon dito sa Maynila at gayon din sa Shanghai at Taiwan. Kinukumpara natin yung pagbabago o yung difference noong pressure, at mula doon malalaman natin kung malaki na yung difference nilang dalawa, ay ibig sabihin ay lumalakas na nga itong high pressure area, kasi yung hanging amihan ay nagmumula yan dito sa high pressure mula dun sa lugar ng Siberia. Kaya mapapansin natin medyo malamig malamig at tuyo yung hangin. Isa pa sa tinitingnan natin ay nagkakaroon na tayo ng malalakas na mga pagbugso ng hangin, at nakikita natin sa mga istasyon natin na obserbahan na yung mga pagbugso o gustiness. At kaya pag nagkaroon tayo ng mga pagbugso or gustiness, kaya tayo nagkakaroon ng mga gale warning. Kaya kagaya ngayon, umiiral pa rin yung gale warning sa bahagi ng Hilagang Luzon. At ngayon nga kasama na rin itong mga nasa silangang baybayin ng gitna at katimugang Luzon. So Amor, yun yung mga tinitingnan natin kapag nagkakaroon na ng mga malalakas na pagbugso ng hangin at nagkaroon din ng malaking pagbabago yung pressure, nakikita natin na lumalakas na yung high pressure area, at ito na ang magdadala ng malamig na hangin sa ating bansa. At dahil doon, ang aasahan nating mga kababayan ay magkakaroon na tayo ng mga mahihinang pag-ulan. Yung isang difference nung amihan sa Intertropical Convergence Zone, kapag amihan yung umiiral sa ating bansa, wala na tayong masyadong mga pagkidlat, pagkulog. Kaya mapapansin natin dito halimbawa sa Kamaynilaan, may mga pag-ulan na naitatala tayo pero walang mga pagkidlat, pagkulog. So yun ay isa sa mga indicators na makikita natin na umiiral nga yung hanging amihan. Kaya pag sinabing hanging amihan, mahihinang pag-ulan yung dinadala nito. Okay, so after pala nitong hanging habagat naman, ito babantayan naman natin yung pag-iral nitong hanging amihan. At para sa ating viewers, ulitin ko lamang, ito pong hanging amihan, magdadala po ito ng mas malamig na panahon sa ating bansa. At kaakibat din po nito, dapat paghandaan din natin ang mga may hinang pag-ulan na nabanggit sa atin ni Mr. Obet. At panghuling katanungan na lamang, ito po ay question of the day mula naman sa isang Panahon TV follower natin na si Star Sky Ruiz. Ang kanyang tanong ay hindi kasi daw sila makapaglabas. So kailan po ba gaganda ang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa? Starsky, nako'y kinalulungkot ko. Mukhang patuloy pa rin makararanas ng mga pag-ulan dulot ng Intertropical Convergence Zone, at gayon din itong hanging amihan ng malaking bahagi ng ating bansa. At dahil nga may papasok pa tayong bagyo, so sa mga susunod na araw hanggang next week, patuloy na magiging maulap ang ating kalangitan na may mahina hanggang sa mga katamtamang mga pag-ulan. Yung mga nasa Mindanao at Visayas, may mga pagkilat, pagkulog pang mararanasan. Kaya siguro kung maglalaba ka, siguro magsampay ka na lang sa loob ng bahay para hindi mabasa yung mga damit mo. Dahil inaasahan natin na patuloy na iiral yung hanging amihan at itong Intertropical Convergence Zone. Nako yan, Star Sky, mukhang matatagalan pa pala itong pag-iral ng magandang panahon dito sa ating bansa. Pero yun nga, naipayo sa atin na Mr. Obet na sa loob na lamang ng bahay, gumawa ka na lang ng improvised sampayan muna. At syempre, ayusin natin yung pagsasampay para naman iwas tayo sa kulob. And maraming salamat Mr. Obet Badrina sa bahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at syempre mga dagdag kaalaman para sa ating viewers ngayong umaga. Nakasama po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Umpisa pa lang yan dahil magbabalik pa ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.